Alright, what is up mga kalodi? So ito na naman tayo. Bago tayo vlog patungkol dito sa ating Mio 1. So enough with the click muna. Kasi kasuyin muna natin tong Mio natin. Ngayon maglalagay tayo ng harness. Body harness to ng 5TL. Original na Mio 1 na 5TL. So medyo may binago na rin sa ating wiring dito, kaya konti lang naman. So yung iba, karamihan talaga ay plug and play na. Ayan, inaisa rin natin to. Yung ating CDI ay pang sporty na, so iba na yung code nyan, pero inaisa rin natin yung papakita ko mamaya sa inyo kung paano natin na-convert ito, no. Ayan, so ito, sa ngayon, testing lang muna natin. So, kabit-kabit lang tayo ng mga electricals. Kung check lang natin kung may start natin. So, kinapitan natin yung CDI. And then, kinapit natin itong rectifier. Next natin, ayan, tinitingnan ko lang muna rito kung tama yung color coding. So, itong body harness na bago na to, nakaayon naman sa color coding ng Mio 1 na to, no. And itong footboard kailangan natin tanggalin pala to. Kasi nasa ilalim yung iba pang mga wires niya. Alright, natanggal na ang footboard at nakita na ang pinakamaraming dumi. Ayan, napakadumi. Balik tayo sa pagkakabit. Ayan. So, tinitignan ko yung wire syempre, no, dahil sa wiring tayo. Kailangan ma-familiarize tayo sa mga socket na tatanggalin natin kasi baka malito tayo dito at hindi na natin maibalik sa tama, ano. Ngayon, tinanggal na natin yung ito sa stator yata yun, kung hindi ako nagkakamali. Pasensya na sa ating naka-chest mount lang yan eh. Ang ating camera naka-chest mount at hindi masyadong wide ang kuha. Pitin. Ayan, yung orange na yun, nakasabit na yan sa ayan, nandun. So, kabit natin, syempre. And yung iba dyan ay battery na. Nakarekta na yan sa battery. Kaya kabit-kabit na lang natin para matesting lang muna. Baka yung nakuha nating wire ay may problema. Yan, may mga extra wire kasi dito. Katulad nito, siguro nakikita nyo na kulay blue. Yan po ay sa busina. So, nakarekta po yung negative sa busina natin. Also, positive din. Negative and positive. And yung green, makikita nyo, ay diretso sa susian dahil may problema na rin talaga yung harness natin. Ayan, sinusuot na natin pailalim. Dito muna natin dadaan dahil gusto ko lang naman din subukan yung kung gagana. So, kabit natin yung sa susi. Yan, nakakabit na yung sa susian. Ito muna, diretso muna tayo dito sa ating head. Yan, nilagay natin yung susi para masubukan din natin, syempre. Kailangan ng susi pa rin. Nakakabit lang muna natin yung wire o yung socket sa kabilang switch. Iba na rin yung kulay kasi yung color coding nung nasa switch dahil hindi na siya yung original. Hinahanap ko talaga yung wiring niya. Actually, ang kailangan lang naman dito is yung sa push start. Pero para masigurado ko lang kung alin dun sa dalawa na yun, kinabit ko na parehas. Yan. Sa una, dito nakalimutan ko ikabit yung sa brake switch. Hindi siya agad nagana. Nakalimutan ko nga yung sa brake switch. Hindi siya mag-i-start dito. Ayan, dun lang. So, nag-start naman siya. So, ibig sabihin, okay yung wiring. Wala tayong magiging problema. And susunod na lang dito is pagkakabit mismong harness sa body para masubukan din natin yung mga ilaw-ilaw niya. Eto na. Nakikabit ko na yung buong harness sa body.
sa pinaka-chassis niya. So, lahat dyan ay okay naman na. So, magdadagdag na lang tayo ng mga cable tayo yan. Okay. Medyo batak lang to. Hindi ako sure bakit nga ganyan. Pero, siguro ako goods lang yan. Hindi, ayusin pa natin to. Tatago-tago natin ibang wire. Ayan, inayos na natin yung wire ng battery, yung harness niya. So, goods naman yun eh. So, dito sa ilalim, sumuot sa harapan, pataas. Ay, pinagdadaanan talaga ng harness. So, naiwan na lang dyan yung blue dahil sa busina nga yun. Ito yung sa switch. Susian pala, sa susian. And then, yung ating mga signal light, yan. Testing na lang na. Actually, na-testing naman na, susubukan na. Yeah, relay, ito yung busina. Yeah. Kabilang signal light. Yeah. Then, papunta sa pinaka-head. Ayan, negative sa headlight, all goods. Brake switch na nakalimutan natin kanina. Yan sa switch na starter switch. Pati yung kabilang switch. Brake switch. Ayan, okay na lahat. Naikabit na lahat. Ito pala, convert ulit natin sa sa battery operated. So, itong wire na to, yung yellow-red na wire, wala nang connection to kasi ito ay connected sa stator. So, yung lumang wire sa kinuha natin kasama yung pin, kinabit natin dito at nakarekta yan sa brown wire. So, wala naman tayong tinabas na wire dito. Nakadiretso to sa, yan, nakaipit lang yan dyan, brown. So, para maging battery operated siya. Ganun lang, madali lang mag battery operated. Kakabit na lang natin yung kaha. And mamaya, magdidikit tayo ng decal. So, start. All goods, all goods. Again, mamaya, magdidikit tayo ng decals. So, abangan yung decals. Ito, ayusin natin yung yung motor natin. Soon, papalitan din natin ng handle grip. Bantot na. Alright, so nandito tayo ngayon sa pagkakabit o pagko-convert ng ating CDI socket. Yan. Ito, bali, huli ko na rin kasi na-realize na dapat pala video ko kasi dagdag info na rin to no, sa mga gusto rin ng matuto mag-convert. So, yung pin, sorry, medyo may background. Yan, yung pin, may sinuksok lang ako doon para matanggal yung pinaka-pin na yan. And, yan, limang pin na pare-pares lang naman ang procedure nun. So, walang maiiba doon. At sa pagkakabit, depende na kung anong CDI ang gagamitin ninyo, no. So, sa akin, dahil naka-converted na to Mio Sporty, dahil yung unang-una nating CDI, yung stock pa na 5DL, wala na. Nahihirapan na rin ako maghanap ng ganun. Dahil nga, sobrang luma na ng modelo na to. So, pang sporty na lang din na nilalagay natin. At ito yon. Nakabase lang din naman ako dun sa may lumang wiring. So, gayahin nyo na lang kung gusto nyo mag-sporty din. Ayan yung kanyang pins. Ayan. I-screenshot nyo na lang kung gusto nyo. Ayan. Ayan. White red, white blue, black, brown, tsaka yung orange. Screenshot nyo na lang kung gusto nyo. Ayan yung headlight testing natin. Gumagana yung sa headlight. Ayan. Low and high. Siyempre high. Ito yan. Tuk. Ayan. Gumagana. All goods. Okay na. Sulit na tayo sa decals. Yan yung decals na kinabit natin. Yung kabilang side wala pa. Pero itong kabila, ayan, meron na. Oh. Ayan. Pakaganda, di ba? Mio Automatic, Mio Z.
Hindi ako sure kung ito yung totoong decals niya, no? Ayan. Ito yung ginagawa natin para maikabit. So, hindi pa siya nakadikit, nakatape lang yan. So, para makita natin kung pantay at nakalapat, okay, hindi maaalis sa pwesto kapag tinanggal natin yung pinaka-sticker niya. So, habang nakatape siya, tsaka natin tatanggalin yung papel sa likod. Ganito. Okay, katulad yan ang sabi ko kanina, habang nakatikit ang tape, masking tape lang yan, ano? So, para hindi siya na mag-leave ng kahit anong tikit o residue. Yan. Once na matanggal, ayan, so, ilalapat natin, dapat sinasadya kong matupi talaga yung papel, so para, yan yung hindi siya mausod o mausad. Yan. Then, tsaka natin nihilahin yung papel sa ilalim. And meron tayong gamit. Siguro kahit basahan, pwede nyo gamitin, ano. Ayan. And habang natanggal ko rin yung papel sa likod, tinatanggal ko na rin yung mga masking tape. Dahil nakalapat naman na yung unang kalahati ng sticker eh. So, hindi na mababago yung pwesto niya. Ayan. Eto na. Okay. Maganda-ganda na. Naidikit na yung sticker sa harapan.